sa good day, unahan ko na kayo, nandito ako ngayon sa Sultan Kudarat para sa continuation ng Soc Sargent Tour. Una natin pupuntahan for today ay La Palmera. So in La Palmera daw ay parang communal ranch sa bukid doon, sa mga nakapunta na dyan. And based sa mga photos na nakita ko rin, parang medyo similar. So dito tayo ngayon para makita kung ano ba yung itsura niya, at saka para explore na rin yung mga iba pang malalapit na destination dun sa La Palmera. Medyo matagtag lang ngayon dahil ito talaga yung daan, no? Papunta dun sa destination natin. That's why nagrenta tayo ng 4x4. Ayan. So ito actually yung dinadaanan namin. Makikita nyo, ayan. Dumadaan kami ng mga river or maliliit na sapa. That's why mas ideal talaga na sumakay ka, magrenta ka ng 4x4. Pero kung di naman kaya ng budget nyo, meron tayong mga habal-habal dito, no? Pwedeng marentahan. So far sa pagkakarinig ko, yung habal-habal, ang range niya is around 900 pesos. Itong 4x4 naman would range around 3.5 to 4.5. Syempre depende, no, sa iyong haggling skills. Depende yan sa kung gaano kagaling tumawad. Yan. Pero sa ngayon kasi konti lang naman kami, so medyo kahit papaano hingi kami ng discount. Yan. Pero di ko alam kung nakikita na sa video, medyo matagtag talaga yung biyahe. Ayan, ito naman yung sa likod, no? Matagtag talaga. So sa mga maghahabal-habal, i-ready nyo rin yung sarili ninyo dahil magiging matagtag ang biyahe ninyo. And finally, after mga 15 minutes or 20 minutes na matagtag na 4x4 ride, dito na tayo sa La Palmera, sa tuktok, at ito yung view niya. Mapunta tayo sa dulo nitong La Palmera, dun sa side na yun, yung pinakadulo, no, na pwedeng lakaran, videohan. So kung pupunta kayo ng La Palmera, advisable na siguro mag-pants kayo kasi may kita nyo sa path na to, may mga talahib na halaman. Although baka lang sumayad sa inyong mga paa. Tsaka careful na rin dahil left and right ay bangin. Ayan, so finally nandito tayo sa bandang babang area ng La Palmera. Again, medyo similar siya with the communal ranch ng Bukidnon, although both have unique feeling, no? Ito kasi, or siguro na miss ko lang din yung ganito klaseng mountain range, no, na pasang ganda, no? So nagre-reminisce ako nung sa communal ranch nga na napuntahan namin. At the same time, yung giting-giting, dahil nga itong nilalakaran namin ay left and right bangin.
And overall kasi ang ganda ng weather, so nakadagdag din yung ganda ng weather. Sulit no, do sa experience. So kulang lang siguro ay kabayo. Although may nakita akong kabayo dyan, pero I don't think kaya ng kabayo dito sa bangin na path na to. Yan. But overall must visit tong La Palmera na to. Ganda siya, yan no. Okay, tapos na tayo sa La Palmera. Ngayon, ang next stop natin ay Pangadilan Falls. So, nakita ko siya sa mga photos, no, tsaka mga videos. Mukhang pwede maligo dun. Sakto-sakto kasi mainit yung panahon. It's a good day. Ngayon, sobrang init. So, perfect time para maligo. At dumadaan na naman tayo sa ano. Yan. Ilan tayo sa basa. Bye-bye. Bye-bye. Yan, so after around 30 minutes ng drive, go from La Palmera papunta dito sa Pangadilan Falls, mga 30 minutes. Hello Kuya Dets. Uy! Hello, welcome to Colombia. Uy, auntie, tulong ka din natin. Wow, malaki pala to. Kala ko ano lang. Mula dun sa baba sir, papunta dun sa dulo, almost 300 to 400 meter po. Lahat yun swimmable. Pwede lumangoy. Magbasa. Ang malalim po is nasa 15, then ang sa gitna po 7 to 8 feet. Tapos ang highlight namin sir, nasa gitna po. Kailangan po natin bumaba sa hagdanan po. Ito yung may tumatalon kanina. Ito yung spot po. Best spot. Specific po ng ating bato is igneous rock. Oh, okay. Ang mga limestone kasi sir, di ba ano yan sila mga metamorphic, sedimentary rock, gano'n. Igneous rock. Igneous rock. Ayan, dito tayo ngayon sa Pangadilan Waterfalls and Rock Formation. So mamaya hanapin natin ang waterfalls, or di ko sure kung makikita dito yung waterfalls mismo. Kasi nakikita ko lang dito sa unahan ko ay yung stream, and then yung mga rock formation, kung nasan ako nakatapak. Pero para makita ito yung stream. So pababa kami dito. Sana di madulas yung tsinelas ko. So may talon-talunan din. Yan, may mga tumatalon. Iba doon tumatalon. Pasa yun. Pero si Steve nag-i-struggle. Struggling Steve. Bababa rin tayo doon. Nakikita natin siya nag-i-struggle. Nahihirapan. Wala. Hirap na hirap. Ito yung view nga. Ito pala yung falls.
Okay, so dito ako galing kanina. So bumaba ako dyan. Going to yung mismong fall. At may naka-posing na dyan. So far, no, dito sa experience namin sa Sultan Kudarat, yung mga tao, sobrang very assisting. Gagaling nila kumuha ng photo, mag-alalay sa iyo. Wala na ginagawa ni Kuya sa likod. Babaitan ako sa mga tao ng Sultan Kudarat. Or dito sa Sok Sargent. Okay. Next stop ay Underground River and 7 terraces daw. So after namin mag-lunch, ito naman activity namin, hiking. Mukha naman mabilis lang kasi narinig ko na yung ingay sa baba ng mga tao. So I guess malapit na kami. By year 2017 pa kasi sir, parang open po. 2016 hindi pa yung mga stakeholders hindi pa in-open po sa community. Yung underground muna. By 2017 open na sa yung public, marami nang pumupunta. 27. Then yung ibang tourists nag-explore dito. Parang umakyat sila dito, parang nag-explore sila. Nakita na yan. Yung 7 terraces. Yung iba kasi hindi man, wala silang mapapatanungan kung anong pangalan. So parang ano na lang, 7 falls, ganun. Yun yung lumabas sa social media na 7 falls. Pero usually, 7 terraces talaga. Ang original na pangalan yan is, parang ano, sa Blaan term siya, parang native na, kapag sa aming dialect na Blaan term, parang labas, balloon, which is, kasi galing dun sa taas, parang ano lang, konti lang yung tubig, konti lang. Pagdating na dyan, dun na nag-spread. Kumbaga, sa meaning po niyan, may spreading of water. Parang doon na siya nag-spread yung parang lumaki na siya, lumawak na yung tubig. Pero galing sa taas doon, konti lang. Parang ganito lang siya na tubig. Oo, tapos yun na kumakala. Tapos dito na siya nag-spread. That's why sinasabi nila na 7 labas balwon, pero in other term para mas maintindihan ng iba, 7 terraces kasi hanggang nag-spread ka na po. Wow.